So dapat natin kunin sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at kung ano rin ang pagkasunduan ng ating mga ulama. Tayyib? Pag tinanong kayo, ano yung dalawang pangunahing batayan sa Islam? Yung salita ni Sheikh. Quran at Sunnah. Okay? Minsan, meron niyang sinasabing kitab. Yung kitab na tinutukoy doon ay Quran yun. Okay? Kitab, yung tinutukoy doon yung Quran. Okay? So, dito tayo naman. Okay na to, malinaw na. Malinaw na po. Hindi na malabo, di ba? Wala pala tayong eraser, no? Meron yung eraser kaso lang. Okay. Dito tayo sa tinatawag na okay. So yan, tinatawag na khasa'is al-aqidah al-islamiyya. Khasa'is, ibig sabihin nun, yung mga characteristics. Bakit ito nagasulat dito? Okay. Mga characteristics ng ano? Al-aqidah al-islamiyya. Islamikong paniniwala. Okay? Characteristics ng Islamikong, ano sa Tagalog ang characteristics? Katangian. Okay. So in that way, bakit merong khasa'is? Bakit merong mga characteristics ang aqidah Islamiyya? Bakit? Halimbawa, ikaw, bakit meron kang mga katangian? Para malaman kung sino. Ay, saan? Para malaman kung sino. Halimbawa, pag tinanong ka, ano ba? Ano ba yung katangian ni Kwan? Tahimik. Okay? So kapag kahit halimbawa hindi pa banggitin sa iyo yung pangalan, Kilala na. kapag sinabi yung katangian, kilala na agad. Okay? So sa aqida, meron siyang mga kasais. So doon natin makikita at doon natin maibabalance, maididistinguish yung Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Okay? Kapag nalaman natin yung characteristics na aqida Islamiyya, ay malalaman natin at maipag-iiba natin sila sa ibang mga paniniwala sa Islam. So, dapat nating malaman ito. So, kung hindi natin alam ito, anong mangyayari sa atin? Alam niyo yung magsagul? Yung halo-halo na akida mo. Hindi mo alam, hindi mo pa, okay naman siguro to. Sige lang, magsama na ako. May dumating sa yung tao, da'wahan ka nila sa ganito. Ganito, tapos pinapaliwanag niya sa yung akida nila. Ikaw wala kang pamantayan, hindi mo alam yung characteristics ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Anong gagawin mo? Sige, okay na to kasi ano naman sila, mabuti naman to sila. Tapos marami pang pagkain, gano'n. Marami binibigay pang mga kwan sa kanila, gano'n. Binibigay na, sama na lang. So hindi mo alam yung characteristics, hindi mo alam paano iiba yung pagkakaiba ng paniniwala nila, basta't nagsasala ng 5 times a day, nagdidikir sa Allah, bibigay ng sadaka, kalas kaliwali, ana roh na. So dapat nating malaman, nang sa gayon, ay alam natin kung paano natin i-tamiz, i-difference, di ba? I-differentiate natin yung dalawang bagay. So nang sa gayon, kapag alam natin yung characteristics ng ating paniniwala, hindi tayo agad-agad maniniwala sa ibang mga ibang tao na kanilang paniniwala. Okay? So, yun pa lang, kapag alam natin to, inshallah ta'ala, hindi tayo agad makukuha ng ibang mga paniniwala sa Islam. Kasi bakit? Bakit maraming mga naliligaw? Bakit maraming nakikita natin na matalino naman? Pero pagdating sa akida, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating sa creed sa Islam, hindi nila alam. Kasi hindi nila pinag-aralan. Hindi nila alam yung karakteristik ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kaya nang ganun,
nakukuha na lang sila agad. Okay? Tama? Okay. So unang-una, tinatawag sa, di ba nakuha na natin ito yung isa? So kabilang sa mga kasais ng Ahlus Sunnah wal Jama'a, yung akida nila tinatawag na tawqifiyya. So ano ibig sabihin nun? At-tawqif. Pagkatapos, may katunayan. So ang Rasul sallallahu alaihi wasallam tarakana ala mahajjat al-bayda layaluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tayo ay iniwan niya sa mahajjat al-bayda. So napakalinaw. Napakalinaw, mahajjat al-bayda. Layluha kanahariha. Yung gabi niya ay para bagang araw sa liwanag. La yazigu anha illa halik. Walang maliligaw dito maliban sa mga taong la yazigu anha. Ibig sabihin, walang madadala sa ibang paniniwala maliban na lang sa mga aywa, hasan, ganun. Kulang yung kaalaman sa Islam. Walang ibang madadala sa ibang akida maliban sa mga kulang yung kaalaman nila sa Islam. Okay? So, ang akida natin, hindi natin to kinukuha kay kanino. Ibig sabihin, mayroong itong batayan. Tawqifiyya. Ibig sabihin ng tawqifiyya, hihinto tayo may had. Hihinto tayo kung ano yung sinabi ng Quran, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hihinto tayo doon. Kaya ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mayroong katibayan sa Islam. Hindi tayo gumagawa lang ng akida natin, paniniwala natin. Hindi tayo gumagawa, hindi tayo nag-invent ng paniniwala natin sa Islam. Ang paniniwala natin sa Islam, ito ay sabit, matibay ito mula sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, kailangan an nuhaddida masadir al-aqida. Unang-una dito, 'di ba? Pinaliwanag sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siyang iniwan sa atin na bagay maliban na kanya itong pinaliwanag sa atin. So dito sa tawqifiyya, ano yung mga dapat? Unang-una dito yung hudud, yung pagkakaroon ng hangganan. Okay? Ibig sabihin, kung wala ito sa Quran, sa Sunnah, ay hindi dapat tayo kukuha ng ibang akida natin doon sa iba. Kailangan Quran at sa Sunnah lang, sa faham, ibig sabihin, sa pagkaunawa ng ating mga nauna sa atin. Okay? Pangalawa, yung kailangan an-nulzim. Ibig sabihin, palagi doon natin kukunin yung akida natin. An-nulzim bima jaa bi fil kitabi wa sunnah. Okay? Dahil ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala kompleto na. Ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kompleto na. Kaya, kailangan natin palaging kukunin ang ating akida sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat ugaliin natin, kapag may narinig tayong paniniwala, kailangan lagi nating i-sure, meron ba tong dalil sa Quran? Meron ba tong dalil sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? O kaya ito ba ay pinagkasunduan ng mga scholar natin sa Islam? Okay? So, kapag hindi ka sigurado sa bagay, itanong mo sa mas nakakaalam sa'yo. Okay? Baka maaring yung hindi mo pagtatanong na yun yung maghatong sa kaligawan at kapinsalaan. Okay? Nagets na ang tawqifiyya. Okay. Next niya ay tinatawag na alam niyo ibig sabihin ng ghaib? Aywa. Nakakubli. Magaba anhu. Okay, ghaibiyya. So, ang akida natin ay ghaibiyya. Bakit ito naging ghaibiyya? So, ghaibiyya siya dahil la majala lil aql fiha.
walang field, walang space para sa ating sariling pag-unawa natin. Okay? Gaybiyya. Inshallah, bigyan tayo ng ibang mga halimbawa, inshallah. So, ano ba yung marapat sa atin? Okay, ano ba yung nararapat sa atin bilang isang Muslim? Hinggil dito sa pangalawang characteristics ng Aqidah Islamiyya. So, unang-una doon, kailangan nating paniwalaan. Kung ano yung nabanggit na paniniwala sa Quran, sa Sunnah, kailangan nating isurrender yung ating sarili at paniwalaan natin yun ng lubusan. Kahit hindi natin nakikita. Okay? Kahit hindi natin nakikita. Gayon din, hindi tayo pwedeng makipagtalo. Hindi tayo pwedeng makipagjidal sa akida na mayroong mga nusus. Mayroong nabanggit sa Quran at sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pwedeng makipagtalo. Kung mayroong malinaw na doon na dalil, hindi natin pwedeng i-break. Okay? Gayon din, pagdating sa Aqidah Islamiyya, hindi natin pwedeng tinatawag nilang ita'wil. Alam niyo yung ta'wil? Ngayon binabanggit. Explain. Yung ta'wil, al-madhmum. Meron kasing ta'wil na ito yung ang meaning niya, tafsir. Ibig sabihin, explanation. Merong ta'wil al-madhmum. Ibig sabihin nun, yun yung pagbibigay ng kahulugan na taliwas doon sa tunay niyang kahulugan. Okay? Alam niyo yung mga ibig sabihin nun. Halimbawa, anong halimbawa nun? Sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinasabi nila? Aywa, anong sinasabi nila? Sinasabi nila, ang kamay na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na meron siyang kamay, hindi nila sinasabi na literal. Ang sinasabi nila, yun ay kuwa. Alam niyo yung kuwa? Lakas. Yun ang paniniwala nila. Tinatawil nila yung nabinanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa banal na Quran. Sinasabi nila ito ay lakas, hindi ito kamay. Ano yung paniniwala natin sa Islam? Paghinggil sa kamay na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang mananampalataya, nuthbitu, ito yung kaida lagi, pamantayan. Nuthbitu bima athbatahu Allah li nafsihi. Pinapagtibay natin kung ano yung pinagtibay ng Allah sa kanyang sarili sa Quran. Nagets ninyo? Parang malalim yun Pinagtitibay natin kung ano yung pinagtibay ng Allah hinggil sa kanyang mga katangian sa kanyang sarili. Okay, nagets niyo yung halimbawa? Sinasabi ng ibang grupo sa Islam na ang kamay na binanggit ng Allah, yadullah, hindi yun kamay. Sinasabi nila yun ay kuwa, lakas.